Hello, ako po si Brillante Mendoza. Panoorin natin si Vicky Osawa sa kanyang Facebook live stream. Ito po si Jacqueline Jose, inaanyayahan ko po na tumutok sa programa ng kaibigan ko si Vicky Osawa. Ang title ay Mag-usap Tayo. Kakausapin nila kayo tungkol sa lahat ng inyong mga problema, hinaing at pinagdaraanan sa buhay. Huwag kayo mag-alala dahil tayo mga Pilipino talaga namang nagdadamayan naman talaga tayo hanggang sa huli. Hindi po kayo nag-iisa. Huwag malungkot, huwag malumbay kasi nandiyan po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Abang-abang na programa, Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. Dito sa Japan. Kaya sa lahat po ng nanonood, lahat nakikinig, huwag po natin kalilimutan. Po sa inyong lahat, ako po si Beverly. Ayan, kung meron po kayong mga problema dito sa Japan, huwag po kayo mag-alala. Hindi po kayo nag-iisa. Hitori janai. Kasi nandito po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Manood lang po kayo ng online program ni Tita Vicky na Mag-usap Tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, malulutas kapag nag-usap tayo. Minasan konnichiwa, magandang tanghali po sa inyo lahat. Ulit ang Mag-usap Tayo, Vicky Osawa, 12 noon every Monday. Maraming salamat po. Onegaishimasu. Malulutas kapag nag-usap tayo. Panalangin sa paninimula ng ating pang-araw-araw na buhay. Panginoon, turuan mo kaming maging bukas palad. Turuan mo kaming maglingkod sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay mula sa iyo. Na makibakang di inaalintana mga hirap na dinaranas. Sa tuwin ay magsumikap nang di humahanap ng kapalit na kaginhawahan, na di naghihintay, kundi ang aming mabatid na ang loob mo'y siyang sinusundan. Salamat Panginoon sa pagmamahal at pagtitiwala na ibinigay mo sa amin. Dahil kung wala ka sa tabi namin, ay hindi namin magagampanan ang responsibilidad na iyong ipinagkaloob sa amin. Ang mga taong pinalalapit ng buong pusong nagtitiwala sa aming kakayahan na maibigay rin namin ang nararapat na pagtulong at pagsagot sa kanilang mga hinaing sa abot ng aming makakaya. Ay isang ligaya rin naman at yaman na maituturing namin sa pang-araw-araw na buhay at pagtustos sa pangangailangan namin sa malinis na paraan. Nang dahil sa iyo, Panginoon, maraming salamat. Naway, huwag kaming matukso sa mga maling pananaw o gawa na hindi mo ikalulugod. Dalangin rin po namin na makita namin ang bunga ng aming itinatanim ay magbunga rin ng kabutihan sa aming kapwa. Ilayo niyo po kami sa galit, inis, maling pananaw at maling gawain. Bagkus, maghari po ang pagkakaunawaan sa bawat isa sa amin at makita rin po ng bawat isa kung anuman ang kanyang kamalian at maluwag na matanggap sa puso kung may nagawang pagkakamali. Tulungan
Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mas maging maunawain, mapagmahal, at makatotohanan sa lahat po ng aming ginagawa sa araw-araw. Muli, maraming salamat po, Panginoon, sa mga biyayang iyong ipinagkaloob. Salamat sa mga taong nagtitiwala sa amin, magbigay ng suporta, at matumbasan naman namin ito ng isang pakikipagkapwa-tao nang walang pag-iimbot. Relasyon na higit sa lahat ay ang pagiging makadiyos na gawain. Muli, maraming salamat, Panginoon. Idinadalangin po namin ito sa ngalan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Amen. Abalo mula 6. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ito po si Vicky Osawa ng Mag-usap Tayo. Andito po kayo. Actually, hindi po to live reel. Ano po ito? Bali, recorded live kasi meron tayong pupuntahan sa Monday, which is today is Saturday. So, andito po tayo to record it kasi ayoko mag-absent sa Monday kaya andito po ang inyong lingkod. Maski recorded po ito. Anyway, syempre, hindi ko nahahaba ng mga stories dahil mahaba po ang aming mga segment na ibibigay sa inyo. Number 1 lang ang gusto ko pong sabihin sa inyo to remind you na since the earthquake nag-start sa Ishikawa na naging heavy at nagkaroon ng tsunami, wala pong makakarating o post office, hindi po sila nagpapadala ngayon ng mga item to Ishikawa. Kaya kung magpapadala kayo, bawa, merong umorder sa inyo, gusto niyo padala yung item, close po ang post office. Hindi po sila magdi-deliver to Ishikawa. Ishikawa Prefecture. Yun yung po yung nagkaroon ng tsunami at lindol last January 1st. So mga kababayan ko, remind you, sarado po ang post office para mag-deliver ng mga item or anything sa Ishikawa Prefecture. Close pa po sila ngayon. We just don't know kailan magsisimula ulit. Remind lang po ito. Dahil nakuha po natin mismo sa post office na pag tumawag po kayo, nire-remind po kagad kayo na hindi pwede, hindi sila tatanggap kung padadala nyo sa Ishikawa Ken. Okay, syempre pa po, narinig nyo ang aming kanta ng Mag-usap Tayo, nag-compose Mr. Benny Saturno, at ang kumanta Miss Ladin Rojas, very sweetie. Hello! Andito po ang mga kababayan natin na nanonood. Sabi ko nga itong camera ito, nakakapayat ba to? Hindi ata, mukhang lalo akong lumaki. Anyway, kasi itong shirt na to, itong jacket na to, actually, hindi sa akin. Kaya lang gusto ko naka-jacket, kasi kanina yung jacket ko medyo ragged, parang hindi bagay. So anyway, narinig niyo po ang kantang Mag-usap Tayo, composed by Mr. Benny Saturno, at ang kumanta walang iba kundi si Miss Ladin Rojas. At syempre, ang ating mga besi-besi, Miss Jacqueline Jose, Miss Judy Ann Santos, and Direct Dante Brillante Mendoza. At syempre, ang ating Supergirl din na nandito sa Japan, si Miss Beverly Cayman. Huwag niyo pong kalimutan, syempre, ang ating mga ka-showbiz na kaibigan, hindi chika. Kachikaan ko rin naman sila. Paminsan-minsan, dahil alam natin, mga busy lahat sila. Nasa showbiz sila. Yan po, syempre, susunod nating segment, di natin masabi kung hindi natin babanggitin ang ito po ang inyong lingkod, Vicky Osawa. Harapin po natin ang ating mga problema na magkasama. At lagi niyong tatandaan, hindi kayo nag-iisa. Yan po ang ating opening at pasok na po tayo sa Buhay Mo, Hawak Mo. Onegaishimasu. Mga kasabihan sa buhay na magbibigay paalala sa pang-araw-araw habang tayo'y nabubuhay. Mula kay Miss Vicky Osawa. Mas importanteng maunang makita natin ang karakter ng ating anak bago ang school grades. Walang nilalang na hindi tumatanda, pero sana pag dumating yon, meron tayong magandang iniwan sa ating pinagkatandaan. Ang totoong kagandahan ay hindi dahil sa magandang mukha. Ito ay dahil may malinis na pag-iisip at malinis na puso. Walang problemang dumarating sa buhay natin nang walang sagot.
Kaya pag dumating ang problema, pag-usapan kung papaano mareresolba. Basta wala ng sisihan para masaya. Alamin mo muna bago ka mag-share. Basahin mo muna bago mo sagutan. Basta ang importante, huwag tayong maging one-way side listener. Tanungin, pakinggan, at pag-usapan. Sa buhay natin, may dalawang katotohanan na dapat nating isapuso. Matiisin kahit nahihirapan sa buhay. Magandang pag-uugali kung tayo ay nasa buhay ng kaginhawahan. Isa lang ang magulang sa mundo, kaya habang nabubuhay sila, mahalin natin dahil isa lang ang 365 days and 24 hours free service. Sabi nga, kung sino ang kumatok sa pinto mo, pagbuksan mo. Pero kung padabog, wag na muna. Hintayin mo munang kalmante siya pag napagod na at nakapag-isip na. Pilipinas, mahal kong bansa, naghihirap ba dahil sa gobyerno o sa kapwa Pilipino na walang pasintabing manloko, maski sa kapwa Pilipino? Ang magandang buhay ay di kailangang ipagmalaki. Ang importante ay may maganda kang pag-uugali na mapupuri at may pagmamalaki. Ang pag-aalala sa pamilya ay natural lang. Pero ang tanong, hindi ka ba nai-stress sa iyong pag-aalala? Be calm. Life is life. Ang simpleng buhay kasama ang masayang pamilya ay higit na mainam kaysa mayroong maraming pera ngunit walang tahanan. Sabi nga, it's okay to live in a house with little money if they're always happy. Okay lang na nagkakaedad na may less power, pero may nararamdaman. Basta hindi lang masamang pakiramdam sa kapwa-tao. Huwag paglaruan ang puso ng kapwa-tao dahil pag ginawa mo ito, masigit pa sa karma ang darating sa iyo. Maging matapat. Bigla kang nagising at akala mo huli na ang lahat. Hindi kapatid, dahil kahit wala ka ng masakyan, hindi naman mawawala ang iyong dadaanan. Kung sa tingin mo, hindi nila kayang magpakatotoo, sila yon. Basta ikaw, laging totoo sa puso at gawa. God is watching. Hindi ang sakit o problema ang sa atin ay nagbibigay ng stress. Ito ay walang iba kundi ang ating pag-uugali. Ang busog sa totoong pagmamahal ay higit pa sa lasa ng totoong Wagyu beef. Ang utang ay dapat bayaran. Ang pagkakamali ay dapat pagsisihan. Kung nangyari sa iyo ito, dapat wag mo nang balikan. Alam naman natin ang tama at mali. Bakit nagbubulag-bulagan? Dahil ba sa pride? Ising kapatid, pagbuksan ang magandang pag-iisip. Huwag manghinayang kung nakatulong ka. Manghinayang ka kung ang natulungan mo ay hindi sumaya. Huwag magpadala sa hindi tamang pananaw dahil ito ang unang magbibigay sa iyo ng lungkot sa buhay. Ano ito? Kanina ang haba ng sinabi mo, 5, 6, 1. Ngayon, 2, 1 naman. Ay, naku. Anyway, mamaninibago lang tayo dyan. Yan pang ating buhay mo, hawak mo na ginawa ng inyong lingkod. At ngayon, basok na tayo sa mga bali-balita. Onegaishimasu. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito naman po ang ating mga bali-balita ukol sa Pilipinas at sa ibang bansa. Ang ating mga bali-balita.
Okay, bag ng babae nagaw habang naglalakad. Dito po ito sa Japan nangyayari ngayon. Saitama, Kawaguchi City. Ayon sa news na ito, isang babae, 53 years old, ang inagawan ng bag habang siya ay naglalakad sa kalsada pauwi ng kanilang bahay. Noong January 10, ganap ng 9:40 p.m. sa isang kalsada sa nasabing lugar. Ang lalaking salarin ay lumapit sa likuran ng babae habang siya ay naglalakad. Then, inagaw nito ang bag niyang dala bago siya malampasan. Nagawang ng laban ng babae kung kaya't siya ay natumba at nagtamo ng injury sa ulo. Ang lalaki naman ay mabilis na tumakbo, tangay ang bag na naglalaman ng ni Mango Sengyen, 2 lapad at kalahati na cash money. Pinaghahanap siya ngayon ng mga pulis. Ay pinaghahanap ang gumawa nito ng mga pulis. Ito po ay nangyari sa Saitama. Naku, Kawaguchi. Ano ba yan? Ito pa ang ating pangalawang balita. Hokkaido magbibigay ng rice coupon sa mga bata. Na-i-share na po namin to. Ito po ang kabuuan. Ayon sa news na ito, naglabas ng pahayag ang Hokkaido Prefectural Government na umpisa na nila ang magbigay ng support coupon na pwedeng magamit sa pagbili ng bigas at milk para sa mga family sa lugar nila na merong mga batang bilang financial support nila sa mga ito. Yun po yung kailangan pababa ng 18 years old. Yun lang po ang pwedeng mabigyan ng gatas at bigas. Ang amount ng kupon ay umaabot ng 5,160 yen. 3,960 for the rice at 1,200 yen coupon for the milk. At uumpisahan nila ang pagtanggap ng application sa darating na January 26 hanggang April 30 lamang. Ang mabibigyan ay ang mga family na merong bata na ang age ay 18 years old below at aabot sa 390,000 families ang mabibigyan. Pangalawang beses na nilang ginawa ang pagbibigay ng ito. Ito naman po ang ating pangatlong balita. 2 bata na tagpuang patay sa loob ng bahay, posibleng murder-suicide. Tochigi ng bahay, posibleng murder-suicide. Tochigi sa Tsunomiya City, ayon sa news na ito, 2 anak niya at asawa ang natagpuang nakahandusay sa loob ng kanilang bahay ng ama na umuwi galing sa trabaho ng alas 10 ng gabi. Ito po ay nangyari noong January 7. Agad niyan itong itinawag sa kinaukulan, subalit ang 2 niyang anak, 4 years old and 2 years old na parehong lalaki, ay na-declared na patay na. On the spot. Patay na on the spot. Then ang asawa naman niya, age 33 years old, ay merong saksak at malubha ang kondisyon. Merong nakitang letter din sa loob ng bahay ang mga pulis kung kaya't malaki ang posibilidad na sinaksak muna ng nanay at pinatay ang 2 niyang anak bago tinangka nitong mag-suicide. Walang alam yung mga bata. Yan po ang ating mga balita dito sa Balitang Japan. Galing po kay Miss Jane ng team Mag-usap Tayo. Maraming salamat po. Aray ko, alam nyo, hindi ko alam. May bago akong director kasi rito. Ang haba ng queuing niya. Kita nyo, kita nyo, may answer talaga yung aming AI. Meron po kasi kaming AI na in-hire dito ngayon. Anyway, yan po ang ating AI ng Mag-usap Tayo. Ngayon po, hindi na ako maraming chika-chika kasi alam ko masyadong mahaba ang ating segment for today. Pasok naman po tayo sa ating commercial. Mula sa aming team, kami po ay bumabating Akimashite Omedetou gozaimasu. Kotoshi mo yoroshiku onegaishimasu. Kaya naman ang team Mag-usap ay nagpapasalamat sa inyong pag-like, pag-share, at pag-follow sa aming page. At kaya kami ay magpapatuloy pa rin sa online document assistance, translation of documents, at airline tickets. At syempre, narito pa rin ang ating Netflix Peanuts, masarap, malasa at malutong. Kaya order now! Happy New Year to all! It's 2024 and today,
Andito po ang mga lucky na sasabihin namin sa inyo. Isi-share po namin na nabasa namin sa internet. Sa mga 5 luckiest zodiac signs sa taong 2024. Number 1, monkey. Number 2, rat. Number 3, rooster. Number 4, snake. Number 5, dragon. Lucky number para sa mga zodiac sign ng year 2024. Para sa Aries, ang lucky number mo is 9. Para sa Taurus, ang lucky number mo is 6. Para sa Gemini, ang lucky number mo ay 5. Para sa Cancer, ang lucky number mo ay 5 din. Para sa Leo, ang lucky number mo ay 1. Para sa Virgo, ang lucky number mo is 3. Para sa Libra, ang lucky number mo ay 7. At para sa Scorpio, lucky number mo 8. At para naman sa Sagittarius, lucky number mo is 4. Ang Capricorn, lucky number mo is 10. Aquarius, lucky number mo is 11. At para sa inyong lingkod, syempre, kung sino mga Pisces dyan, dahil ako po ay Pisces, ang lucky number ko is 22. Yan. Dito naman tayo sa lucky colors. Sa colors para sa 2024. Gold, wealth and achievement. Yellow, happiness. Green, prosperity and health. Yan po ang mga lucky colors, gold, yellow, green. Yes. Dito naman tayo sa lucky colors para sa mga zodiac animals ng 2024. Rat. If you are fear of the rat, blue, red, and green. Para naman sa ox, green, white, and gold. Tiger, blue, orange, and gray. Rabbit, pink, purple, and red. Dragon, gold, silver, and purple. Snake, black, red, and yellow. Horse, red, green, and blue. Goat, brown, red, and white. Monkey, gray, blue, and black. Rooster, brown, gold, and green. Dog, red, green, and pink. At pig, orange, gray, and brown. Yan. Ang mga ano nyo po, mga para sa mga animal zodiac sign, yan ang mga lucky colors na dapat natin daw isuot. Okay, yan ha. Puro mga lucky dahil walang tayong isipin ko they were always lucky because we're all still alive. Lucky object for this year naman, 2024. Okay, dragon statue, success, prosperity, authority, and protection. Good fortune and positive energy. Bamboo plants. Ayan, bamboo plants. Flexibility, growth, longevity, and happiness. Tama ba pagkasabi ko? Para sa green jade naman. Green jade, good luck, wealth, health, and harmony. Healing, prosperity. Okay, pasok naman tayo bago tayo mag-end sa mga lucky for 2024. Dito ang unin nating lucky plants. Ang lucky plants sa 2024 based sa feng shui. Ito po, rubber plant, wealth and prosperity, abundance and fortune. Snake plant, shield from negative energy and protects inner serenity. Basil talaga, Tagalog na Tagalog. Basil promotes calm and collective temperament and cultivates clear mindset. Gusto ko to. Lucky bamboo, isa yan. Isa pa rin po yung magandang plants. Financial abundance and influence. Money tree. Ito itong money tree talaga marami nito eh. Aga maganda siya kahit sino talagang always lagi kailangan may money tree ka daw. Yun ang swerte. Gold rid of financial burdens. Oh, di ba? Jade plant, financial growth. At syempre panguli, rosemary, well-being and creates mindful, peaceful home. Gusto ko rin siya. Anyway, talagang pang laki-laki yan. Yan po ay mga kasabihan lang at yan ay malay nyo, there's no harm in trying, di ba? Walang mawawala kung ilalagay mo, kung isipin mo, di ba? Wag lang homo
may mangyari sa inyo hindi maganda. Kala ko ba swerte ito? Ba't ito nangyari sa akin? No, huwag niyo sisihin yung mga nakalagay sa mga internet. Sisihin natin sarili natin. Ganun ba? Ganun kasi, I do think na it's all up to us para mapaganda ang buhay, para tayo sumaya. Tatlo lang po ang aking masasabi. Ang aking masabi para tayo laging masaya, no burdens kahit anong mangyari dito sa ating buhay, always think positive. We're only human. Sometimes we think negative. Natural lang yan. But the thing is, when you come up with a negative thinking, come up, ikot nyo kagad ang isip nyo. If you cannot do it, close your eyes and pray. Pray to Lord, I don't like what am I thinking? I don't like ang pananaw ko sa Kanya. I don't like what I'm feeling because it's no good for you, God. Alam ko ayaw mo ito. Alam ko hindi mo gusto itong pag-iisip na ganito. Kaya help me bring this out to my mind and to my heart. At tandaan po natin, sa bawat problema dumarating sa atin, yan po ay galing sa Panginoon. At ibinigay po sa atin yan dahil kaya natin. At bawat problema rin pong dumarating sa atin para lalo tayong tumibay. And always remember, this is just passing by. Everything is just passing by. Hindi po yan na lang matatapos kung ipipikit lang natin ang mata natin at hindi ikikilos ng maayos. Ito po si Vicky Osawa na mag-usap tayo. Welcome 2024 at sa ating mga followers, sa ating team mag-usap tayo. Maraming salamat po. Suporta na hindi nawawala. Alam namin na nandiyan kayo at kung kami po ay may pagkukulang, ipagpaumanhin niyo po. Basta po andito po ang inyong lingkod, Vicky Osawa, at ang team mag-usap tayo sa abot lang po ng aming makakaya. Ilagay po natin sa isip natin na ito ay hula lang, lucky fortune. Nasa atin pa rin po ang pagbabago at pagpunta sa saya ng ating buhay. Ito po is just a lucky fortune for this year 2024. Hula lang po. Time po namin. Pag nawala na. Okay na? Hello? Ayan, bumalik na kami. Nagkaboses na ako. Yung aming director kasi, gusto niya minsan napipipi. Yung director po namin kasi lagi naka-headset. Anyway, nandito po ako, hawak-hawak ko itong aming special balat ng manok. Iniisip ko kasi kumain ng balat ng manok. Balat ng ng ahas, iniiwan po. Ito po yung lucky snake ng Japan. I just don't remember kung anong pangalan. Pero lagi po siyang iniiwan niya yung balat niya pag magsa-summer na. So nagda-dry siya and then dinadry namin, ginaganon ko. Kaya anyone who's interested for Lucky Charm, we can send you part of it. Ilalagay niyo po sa pulang lalagyan. Yun ang importante dyan. Sabi nga ng mga incheck, di ba sa sugal, meron silang mga ganito. Oo, kasi
Look at the face, andyan pa nga yung bibig niya, which is lucky talaga. Di ba? Yung iba talaga, before, I'm really scared, syempre, di ba? Pero, nung sabi ko nga, nung nasunog to, ay, hindi na siya babalik sa amin. Hindi niya naiiwan yung balat niya. Dahil ang dami kong naipon talaga, ipinamigay ko na nga yung iba. Kasi lucky charm talaga siya. Kaya ito po, yan, yung lucky charm. Anyway, nasa na ba tayo sa commercial? Aray, katapos lang po ng commercial, nawala ako sa sarili ko. Ano ba yan? And then, katapos lang po ng commercial, ngayon pasok naman po tayo sa one-on-one interview tungkol po sa isang aking guy siya na magkakaroon na, ay nako, kung ano nung mga chismis na ginawa sa kanila para hindi sila makapasok ng trabaho. I'm sure napakinggan nyo na po ito. Yung part 2 po ni ito sa susunod, ilalabas po namin. Part 1 pa rin po ito, onegai shimasu. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Andito po ang isang kababayan natin magsasabi ko ano nangyari. Yes, ma'am. Tapos po ano nangyari? Yung po ma'am, yung asawa ko po ma'am, hindi ko siya nagyamiro. Ako lang po yun. Oo. Tapos, ang sabi niya, pag aalis daw ako, aalis po din daw po yung asawa ko. Okay. Sinabi po ng asawa ko, bakit po? Asawa ko lang naman yung nagyamiro. Oo. Oo. Tinuan po ko kasali. Opo. Sabi po ng satso naman dati, pag aalis ang isa, alis din daw ang isa. Sino nagsabi? Yung Hakengai siya o yung Kojo? Yung Hakengai siya po namin. Okay. Pero yung Kojo, walang sinasabing ganon? Wala naman po. Tapos po nun, pinalayas po kami ng apartment po, ora-orada po. Pinaalis po kami sa apato po namin. Humingi po kami sa kanya ng po, kahit mga Palugay, oo. Para makahanap po kami ng apartment. Oo. Ayaw po niyang pumayag. Sabi niya, wala daw siyang pakialam kahit may bata daw po kami. Basta, yun daw araw na yun, alis daw talaga kami. Opo. Tapos umalis kami ma'am, umalis na kami. Kasi yung asawa ko kasi, hindi naggamero sa trabaho. Yung kanto siya po namin, tawag sa kanya. Babalikin daw siya. Sinabi ng asawa ko, basta ako babalik sa inyo. Pinalayas na kami ng apartment. Tanto siya ng... Magkengkay siya po namin, yung po, babae po yun eh. Yung tanto siya po kasi, siya din po yung parang kanang kamay ba kung baga ba? Nung sacho? Oo. Tapos ma'am, sabi niya, ay ba't ka aalis? Hindi ka naman kinubi. Sinabi ng asawa ko, ano bang tawag niyo dyan sa pinalayas niyo kami ng apartment diba? Kinubi niyo din ako sa kasi lumabas yan sa bibig mismo ng satso. Pilipina ba? Puti, yung tanto siya namin, Pilipina. Okay. Tagalog. Tapos hindi na pumasok yung asawa ko. Tapos, yung ginawa niya, meron siyang sinabi sa dati ko pong pinasukan. Sabi po siya doon sa mataas po, tinatawag nila na sumo. Oo. Sa opisina, may sinabi daw siya doon. Na may malaki daw kaming utang daw sa kanila na iniwan, hindi daw namin binayaran. Ano po ako ma'am kasi, bakit hindi ako natanggap? Oo. Sinabi ng pinasukan ko na Hakengai siya, Joy, may utang ka ba sa kanila na iniwan? Wala kaming utang sa kanila. Kasi yun yung sinabi ng pataas din, may utang daw kayo, kaya hindi kayo dapat pabalikin. Sabi ko, ba't naman ganun? Wala kaming ganyang utang na iniwan sa kanya. Tapos? Ginawan pala niya kami ng story, hindi kami makapasok ulit po ma'am. Ginawan po niya kami ng na may utang daw po kami malaki sa kanila na hindi daw namin binayaran. Oh my God. Kaya dapat kami tanggapin daw muli. Gumawa ng story, may utang kayo, hindi nga kayo tatanggapin nun. Pero wala naman kayong utang, di ba? Totally? Wala po kaming utang sa kanila, ma'am. Wala po kami, kahit na sentimo, wala po kaming utang sa kanila, ma'am. Yung Pilipinang interpreter, anong sabi niya? Yung tanto siya po namin, ma'am, po yun, ma'am? Doon po yun, kampi po yun sa satso po, ma'am. Hindi po yun sa mga trabahador, ma'am. Sa satso po yun, kampi, ma'am. Yan pa nga yung sa amin, ma'am, eh. Talaga? Yan po yung nagsabi doon sa Kaisha, ma'am, na may utang na po kami sa kanila.
Siya mismo, ma'am. Magaling. Kaya masakit po sa loob ko, ma'am, ba na? Pilipina, hindi asawa ng Sacho, kundi... Hindi po. Tanto siya lang po. Maraming Pilipinang trabahado sa Hakengasya. Opo, marami na pong pinaalis yan. Hindi lang po umimik. Marami na parang masakit pa kanila ba? Okay. Hindi naman po. Katulad po yun sa nangyari po sa akin. Isa lang po ang aalis. Pero pinaalis nila lahat. Kasama ng asawa. Maraming salamat po sa inyong pag-share, and for this year, honto ni minasan arigatou gozaimasu. Dahil po sa inyo, marami pong mga kababayan natin na nagigising sa mga karapatan natin dito sa Japan, kung anong dapat gawin, kung ano ang mga law ng Japan na pwede nating iharap ang ating karapatan. Ang karapatan po natin, tayo mismo ang dapat gumawa at kumilos. Kung hindi po tayo magsasalita, ilalabas ang ating damdamin na nasasaktan nang wala sa lugar, wala pong mangyayari. Magkaisa po tayo, magtulungan tayo, mag-share po tayo, dahil uulitin ko po, wala nang ibang magtutulungan kundi tayo po. Tandaan po natin, kung tayo po'y na-abuse verbally, physically, number 1 po yan na kailangan natin reklamo. Hindi po dahil lang sa sweldo, although kailangan natin ng budget, kailangan po natin number 1 is yung pagiging trato sa ating makatao ng kahit sino pa po sila. Kahit anong yaman niya, kahit anong sikat niya, ang pagtrato sa kapwa-tao ay importante, pagiging makatao. Merry Christmas and a Happy New Year po sa ating lahat. Abangan niyo pa po ang part 2 nitong tungkol sa Hakengasya na nirereklamo ng ating mga kababayan. Have a nice 2024 and may we all live always with love and harmony. Tandaan po natin ulit, sabihin ko, ang buhay po ay always may pagsubok. And everything is coming, all just passing by. Maraming salamat po. Yan po ang istorya ng ating mga kababayan na minsan kasi pag hindi mo alam ang mga rules dito sa Japan, lalo na yung mga, sabihin na natin, sorry for my abusadong mga Hakengasya, hindi nila binibigay yung karapatan, yung dapat mapunta sa atin, yung mga rules na pag ganito, mangyayari na lang sa inyo para hindi tayo magkaroon ng worries or stress sa mga bagay-bagay. May mga ganun. Kaya mga kababayan ko, isa po itong sample sa atin na kung sino man po nakakarinig sa inyo, kung may mga problema po tungkol sa mga Hakengasya or any place na pinagtatrabahuhan nyo na yung proper way of treatment sa mga tao, hindi nila binibigay. Number 1, pupuntahan nyo po ang Hello Work. Actually, hindi mismo sa Hello Work, meron po talagang isang place para sa mga complaints. Kasi minsan, namamaltrato tayong mga Pilipino dito. Kung natatandaan nyo po yung isang istorya ng Vietnamese, di ba? Na nahimik sila for how many times na pinapalo siya ng walis, binabatukan siya sa loob ng sasakyan. And it's so good na may nakapuna at natulungan sila at naipaglaban naman po ang karapatan. Kaya mga kababayan ko, mga kapilipino ko, kung ganyan po ang mga case na mga pagmamaltrato sa atin, hindi magiging makatao, pumunta lang po kayo sa Hello Work. At kung halimbawa po, kailangan nyo ng Nihongo dahil hindi nyo masasabi sa Hello Work, andito po ang mag-usap tayo para maging middleman nyo sa Hello Work para ma-explain po kung ano talaga ang gusto nyo sabihin at kung ano talaga ang tratong ginagawa sa inyo. Ang number 1 po ang gusto kong sabihin sa inyo kung magrereklamo tayo sa pagmamaltrato sa atin dito sa Japan, syempre andyan po ang ating Philippine Embassy para tulungan tayo. Pwede po kayo mag-email mismo sa Philippine Embassy. Hintayin nyo lang po ang sagot dahil syempre sa dami nang humingi ng tulong din sa embahada natin. And then number 2, Hello Work po. Pag pupunta po kayo ng Hello Work, kung ano po nangyari, meron po kayong diary. And even sa embassy, meron po kayong history, kailan kayo sinabihan ng ganito, kailan kayo sinaktan ng ganito, etc. etc. At sino yung concern na tao nagwawa nito, at kung umaksyon na ba kayo sa leader nyo o sa head of ng kojo, ng company nyo para sa ganyang pagtatrato sa inyo. Kailangan po may specific mga information po kayo at kung ilan po kayo. At sana po magkaisa, wag po tayong matakot, nandito na tayo sa ibang bansa. Wala po tayong dapat ikatakot, basta tayo ay totoo at hindi natin inaabuso talaga, yun lang pang sarili natin, no. Kasi po ang minsan magiging hero kaya, maski ikaw ang mawala ng trabaho. Kasi
Who knows someday, ang papasok na ang iyong anak. Gusto mo bang maging ganun din ang trato sa anak mo? So, kailangan po tayo ngayon nandito, nasisimulan na ng ganung mamaltrato, umaksyon po tayo. Pero kung mali po tayo, yes, mag-sorry tayo. Pero kung tama tayo, ipaglaban po natin. Number 1 yan. It's not only for you, it's for everyone, para sa lahat. Diba? Kasi ang generation to generation, malay nyo, anak nyo na mapasok doon, mananahimik. Diba? Papayag ba kayong binamaltratong ganun? Di po ba hindi? Kaya mga kababayan, dito po ang mag-usap tayo para kung kailangan nyo po ng assistant, pero tandaan nyo po, hindi kami lawyer, hindi kami immigration, hindi po kami taga-Philippine Embassy. No, we're not connected to any government sectors dito po sa Japan or even in the Philippines. We're here as mag-usap tayo para makatulong sa abot po ng aming makaya. At syempre po, may mga kasamahan tayo na kailangan natin syempre ng bread and butter. Kaya may mga services po kaming ino-offer sa inyo. Yan po ating masabi. Ngayon pasok naman po tayo sa Listen and Learn Onegaishimasu. Magandang tanghali po, ito si Vicky Osawa again sa bagong segment natin ng Listen and Learn. Kumbaga sa Tagalog, alamin at pakinggan. O, paano po ba ang ibang Tagalog nito? Whatever, kung may alam po kayo, please do let us know sa Tagalog kung anong mas maganda. Ito po ang utang chika natin galing po sa Team Mag-usap tayo si Miss Ere, ang tungkol sa mga women's status noong panahon ng 18th century. Okay, women's status noong 18th century, ang Japan ay mayroong empress at noong 12th century, sa kapanahunan ng Heian, ang mga babae ay may kakayahang makapagmana ng ari-arian sa kanilang sariling pangalan at mapahamalaan ito. Ngunit late Edo period, ang status ng mga babae ay humina. At noong panahon ng Meiji, ayon sa naging Meiji Civil Code of 1898, ang mga babae ay tinanggihan ng magkaroon ng legal rights at nalupig sa utos ng kung sino ang namamahala sa kabahayan. Ngunit noong 1945, ang mga babae sa Japan ay nakamtan ang karapatan na bumoto matapos sumuko ang Japan noong World War II. At noong 1994, nag-implementa ang Japan ng reforma sa electoral at nagkaroon na mixed electoral system na naging daan upang ang bilang ng mga babaeng mambabatas ay tumaas. Ang ibig sabihin po noong panahon, nagkaroon sila na ang babae ay walang karapatang bumoto at ibinaba ito, nagbago na kaya ngayon. Ang mga babae ay may mga kahit papaano mataas na karapatan. Although andyan pa rin po yung system nila na it's always been said na ang babae ay sa bahay at ang lalaki ay para sa trabaho. Pero ngayon, nowadays sa mga bata, hindi na, ang mga kabataan hindi na. Nagtutulungan na talaga sila mag-asawa, magtrabaho, mag-share na mga dapat bayarin na mga pag-aalaga sa bata maski sa loob ng bahay. Before po kasi, ang mga Hapon, hindi mo mapapagawa sa kusina o magugas ng plato. Pero lately, nagkakaroon na ng tulungan, which is very good. Yan po ang tungkol sa mga history noong panahon ng woman's status. Kumbaga sa anong status nila before at ngayon. Pumasok naman tayo sa istorya na kung ano ba talaga ang samurai. Ang samurai ay lumitaw noong 10th century sa Japan at ginanap bilang isang military service hanggang noong 19th century. Noong panahon ng Heian, 794 to 1185, nabuo ang private armies para protektahan ang interes ng mga maharlika na madalas ilagi ang kanilang oras sa imperial court. Ang samurai ay nangangahulugang attendant o tagapaglingkod at sila ay ginagamit ng feudal lords para sa kanilang martial skills. Upang maipagtanggol ang teritoryo mula sa mga karibal, kalabanin ang mga kalaban ng gobyerno at makipagtunggali sa mga tribo at bandido. Ngunit ito ay nagsimulang mawala noong nagkaroon ng kapayapaan sa Japan ng mga pulisiya ng Tokugawa Shogunate.
Yan ang tungkol naman sa samurai. Ngayon dito naman tayo tungkol sa chopstick. Ito po ang tungkol sa chopstick. Kumbaga sana may mga klase ng chopstick silang ginagamit. But anyway, ito pa ang istorya tungkol sa chopstick. Kung kailan nagsimulang gumamit ang chopstick ang mga Hapon, ay paksa na rin ng mga debate. May ilang nagsasabi na ito ay nagmula sa China noong 6th century AD habang ang iba ay sinasabi na ito ay direktang dala sa Japan ng Imperial Envoy. Ang chopstick sa Hapon ay hashi, na homophone ng isang salitang Hapon na nangangahulugang tulay sa kanilang sinaunang kasaysayan. Ang Japanese chopstick ay nagbibigay tulay sa pagitan ng tao at ng mga banal kaysa sa gamit ng pagkuha ng mga ordinaryong pagkain. Ito ay ginagamit ng una sa pagpabahagi ng pagkain sa mga Diyos. Pinaniniwalaan na kapag inialay ang kanyang pares ng chopsticks sa Diyos o anito, ito ay pamumugaran nila at kapag ginamit ito upang kumain, ang taong at ang Diyos ay magkasama sa pagbabago ng panahon. Ang paggamit ng Japanese chopstick ay unti-unting naging gamit sa pang-araw-araw at ordinaryong pagkain. Ganun pala yun. Pero nung walang chopstick, paano sila kumakain? Di parang tayo rin. Kasi tayo, di ba, gusto natin nakakamay. Okay, tungkol naman po sa kimono. Ang kimono ay isang tradisyon na damit Hapon at pambansang kasuotan ng Japan. Ang kasaysayan nito ay natutugtong noong panahon ng Heian 794 up to 1185, kung kailan ang mga mahalikang Hapon ay mayroong mga natatanging estilo sa pananamit. Ngunit noong panahon ng Heisei 1989 to 2019, ang industriya ng kimono ay nalugi. Nagmula nang bumaksak ang ekonomiya noong 1990s, at sa panahong ito ay mas naging katanggap-tanggap ang pagsusuot ng mga babae ng kasuotang pang-western sa mga seremonyal na okasyon, tulad ng kasal at libing. Noong 2010 ay muling nagsimulang suotin ng kalalakihan ang kimono sa ibang sitwasyon. Maliban sa sarili nilang kasal at muling ginamit bilang pang-araw-araw na kasuotan ng minorya. Ang pagdating ng Reiwa 2019 ngayon, 2020 na ngayon eh. Ang pagdating ng Reiwa 2019, karamihan sa mga Hapon ay sinusuot ang kimono sa mga formal na okasyon tulad ng kasal at libing o sa mga pagdiriwang tuwing summer. Totoo kasi merong pa rin silang samay na kimono, diba? Yan po ang ating mga listen and learn for today at maraming salamat po. Ginawa namang 20 ngayon. Nagsimula kanina sa 6. 6, pababa. Ang queuing ko. Dati sanay ako hanggang 3. 3, 2, 1. Pasok na ako sa queuing. Kanina, inuna niya 6. Tapos naging 2. Naging 2 ba? 3. Tapos ginawa niyang, ngayon 20 ang queuing ko. Diyos ko, parang matutulog muna ako sa queuing na yan. Ayun, talaga naglalaro. Anyway, yan po ang ating listen and learn galing kay Miss Ele. Kasi kaya po namin nilagay ang segment ng listen and learn. Marami po tayong confusion na nakikita sa ating pamilyang Hapon. Let's say, ang mga Japanese po, during that time, kung mapag-aaralan po natin ang kultura nila, talagang ang babae, number 1, ang isa po sa mga kultura nila noon yun, hindi ngayon. Ang kultura nila, ang babae, pag maliligo, pinakahuli. Hindi pwedeng maligo ang mauuna ang babae. Kailangan ang tatay, ang anak, o kaya yung asawa na babae. Ganun po ang reason nila. At pag naglakad, parin sa sinabi ko, pag naglakad noon, hindi ka pwedeng sumabay. Kailangan nasa likod ka. Kung mapapanood nyo po ang ilang samurai movie, makikita nyo po ang Haponesa naglalakad sa likod. Hindi talaga yung pantay na naglalakad sila. Nowadays, nagpantay na. Maglakad kayo parehong mag-asawa. But before, hindi talaga. Talagang ating mga two-step
away ka sa asawa o one step away ka nun. Hindi ka pwedeng magdikit. Yun po, yun ang mga, tsaka maski sa pagkain before, hindi pwedeng sumabay daw ang nanay. Pwede lang yung tatay ang kumain, tsaka yung anak, pero putol. Ayan. Nawalan po ng baterya. Ayan na, may baterya kami. Ayan na, malabo. Ayan, okay. Yung ulo ko, hindi kita. Yung ulo talaga tayo na ano? Diyos ko, yung ulo ko hanggang dyan. Ayan. O, hindi, nawala na naman. Ayan, ayan. Baba mo pa. Hindi pa rin. Sige pa. Yan, ganyan. Hindi pa rin umaano siya Ayan na. Sige na, okay na yan. Parang kami nag-ano. Pasensya na po kayo talaga. Ang aming director ay baguhan. Pero tingnan nyo naman, ang bilis niya matuto. Diba? Ang ganda ng mga problema namin. Nawalan ng baterya, nawalan ng sounds. Diba? Very live. Yan ang live talaga. Ayan nyo, recorded. Ay nga naman pala ito. Yan po, kaya nagkaroon po kami ng segment na Listen and Learn. Kaya isi-share po namin nowadays, kada po meron kami once a month. Ang Listen and Learn galing po sa team Mag-usap Tayo, Miss Ele. Ngayon, pasok na po tayo siyempre sa ating Little Princess. Little Kids TV な。いいんだよ。ちゃんとピアスもね。なんかフリマで買ったの。なんかフリマにいるねおばさんがいて、その人の目の前に「あ、ピアスだ!」って言ったら「ピアス開いてんの?」って言われて「はい」って言ったら、なんかどこに連れてかれて「これこのピアス2個で100円にしてあげるから買って買ってって」って言われて買ったピアスです。もう1個あります、はい、じゃなくて今日は明日またイヤに行くので、そのバッグの紹介バッグの中身紹介をしていきたいと思います。まず使うのはこれ、ママのお姉ちゃんからもらったやつです。まずそれでは紹介していきます。まずこれは私たちの班で、私の学校の班で、登校班でやるクリスマス会で当たったプレゼントです。ミニーちゃんです。すっごいかわいいです。なんか顔違うんだね。なのにこっちはかわいい。このようなハンカチです。2つ目、あんまり入れてないかも。これもクリスマス会でもらった景品です。まずはやだ汚い、はい、このすごいデコってるニベアのリップクリームです。マカデミア&バニラの香りです。もう使いすぎてね、見て短いこれで正解です。あれはただの絵です。ヒーターです。もらいました、ビクトリアさんから。ビクトリア小沢さんからもらいました。どうもみんなこんにちは、イジだよ。今日はじゃんこちら私のランドセルです。今日はなんとランドセルの紹介をします。まずはこちらは鍵をつけています。今は取ってるんですけど、ここに鍵つけるやつです。これは友達と
くっつけるためにつけてます。前はこんな感じと、これは友達が書いてくれたやつです。でこれも友達からもらったティッシュのゴミです。ティッシュのゴミです。はい、次、中身はこの汚いですけど気にしないでください。こんな感じです。それでは紹介していきます。まずはタブレットは連絡帳が書いてあるのでいつも持って帰ってます。あとこれうちの連絡袋です。こんな感じ。これはなんかここも開けれて、ここはうち大事なやつを入れたり忘れないようにするために使うものとかをここに入れてます。でこの中は手紙大量です。うちが入れてるのは自覚ノートとか漢字ドリルとか漢字ノートとか、なんかもう使わなくなった算数ノート入れてます。と次は形式が入ってます。と筆箱です。Wow, ang bait! Kita niya naman, maikli na yung queuing niya. Anyway, bait talaga. Yan po ang ating masasabi sa ating Little Princess. Naku, sabi ko nga, padala mo na, dalang hirap din po mag-edit ng mga, mga ginagawa ng ating Little Lingchang. Alam mo, bilib na bilib ako sa kanya. Kung matatandaan nyo, maliit pa lang, nandito na siya. Simula na nandito ang mag-usap tayo, nandyan na rin po si Little Princess natin, si Lingchang. Maski ang kulit-kulit ko na sinasabi ko, Doga, video, padala mo na sa akin. Doga, andyan po rin siya. Ngayon pa, dalaga na, di ba? Susunod makita niyo yan, baka nandito na, nakaupo na rin dito, siya na ang kapalit ko. Sana naman. Anyway, pasok na po tayo sa mga showbiz chismis. Magandang tanghali. Pwede na naman tayo sa mga chika-chika chismis sa showbiz. And una nating chika showbiz. Okay, unang balita tungkol kay Alden Richard. Ito yung sikat noon, di ba? Never married, has no love child kay Maine Mendoza. Ito si Maine Mendoza, kung di ako nagkakamali. Vlogger siya, di ba? And then na-discover siya. From there, nagsimula ang kanyang showbiz career. Basahin natin ang mga chika. Muling natagpuan ni Alden Richard ang kanyang sarili na kailangang magpaliwanag na siya at ang dating on-screen partner na si Maine Mendoza ay never got married. At wala rin silang love child. Oo, kasi na-issue talaga na may relasyon na sila nung time na yun. Sikat na sikat sila ha, maski sa Amerika, nagulat yung isang TV, anyway, palabas sa TV na biglang nagulat kasi talagang sumikat ang kanilang series na mga palabas noon dahil kung paano makikita, yung mga exciting moment na talagang sikat na sikat at ang dami talagang nanood, milyones ata, grabe. Okay, sa isang panayam ni Tony Gonzaga na naipost sa kanyang YouTube channel. Si Tony Gonzaga, sikat din to eh. Sinabi ni Richard ang crazy storytelling na kinasasakuntan nila ni Mendoza na noong Hulyo na nakarang taon na ikinasal sa aktor politiko na si Arjo Atayde. O, diba? Pag-asawa pala siya ng government official, ha? Napakaraming nakakabaliw na chismis, may sarili silang pagkukwento. And all alone, naisip ko na simulan ng maging public na sina Maine at ang Arjo Atayde ay kalaunan ay kinasal na sila. Magpapahinga na sila, ngunit naroon pa rin itong sinasabi ko na ang aking panig tungkol dito ay hindi totoo. Itinanggi na noon ni Richard ang mga aligasyon
ng pakikipagtalik at pagkakaroon ng anak sa host ng IT noong March 2023. Ito ay noong Nobyembre 2022. Inamin din ni Mendoza na pagod na siya sa pagtawag ng mga kwentong tungkol sa di umano romantikong pagkakasangkot niya kasama ang Family of Two-Star. Inamin ng aktor na pagod na siyang ipagtanggol ang sarili sa tuwing siya ay binabanggit na bakla. Bakit naman? Bakit naman sinabihan siyang bakla, diba? Dahil lang sa wala siyang relasyon? Bad yan, ha? Bayan chikang yan, di maganda. Si Richard ay naging 32 noong Enero 2. Parang kailan lang ngayon, 32 na siya. Naggumanap sa pelikulang Family of Two kasama si Sharon Cuneta, isa sa mga entry sa Metro Manila Film Festival. Ang ideal wedding na ini-imagine ni Raver para sa kanya, para sa girlfriend na si Julie Ann ni Marinel Cruz, Philippine Daily Star. Anyway, ang ideal wedding na ini-imagine ni Raver para sa girlfriend na si Julie Ann. Julie Ann pala, hindi Ann. Julie Ann. Kapag sigurado na ako, malalaman mo talaga, diba? Yan ang mga chika-chika naman tungkol sa kanila. Anyway, yan ang chika. Ito naman pa ang sunod na chika natin. Kapag sigurado na ako, malalaman mo talagang deklaro. Ulitin natin. Kapag sigurado na ako, malalaman mo talaga, deklara ng aktor na si Raver Cruz na idinagdag na habang sigurado siya makikipag-settle down na walang iba kundi kay singer-actress na si Julie Ann San Jose. Hindi pa siya nagtakda ng timeline para dito. Sa publiko, inaamin niya Raver at Julie Ann na sila ay nagde-date noong November 26, 2022 sa kanilang Julieverse concert. Inaamin niya na nakakatuwa kapag paulit-ulit siyang tanungin ng mga showbiz scribes na mga particular na detalya tungkol sa kanyang mga plano sa kasal. We all want to enjoy your relationship. We all want to enjoy your relationship as boyfriend-girlfriend. Muna, sabi ni Raver. Ibig sabihin, gusto mo nila mag-enjoy muna ang relasyon nila bilang magsyota. Inihag na ng aktor kung ano para sa kanya ang magiging ideal na kasal. Gusto ko simple lang. Gusto ko pang magpakasal sa simbahan. Si Julie Ann naman, sa tingin ni Raver, sila pa rin ang magkasama dahil nag-click sila. Masyado kaming magkamukha. Binabahagi namin ang lahat ng aming uri ng musika. Ang aming interes ay magkasama. Wow! Talagang sila kaya. Bago sila naging isa't isa, si Raver ay kasama si Janine Gutierrez habang si Julie Ann ay lumalabas kasama si Benjamin Alves. Yan ang mga bali-balita. Anyway, ito naman po ang isang balita pa. Ay, nako. Ito nakakatuwa itong isang balitang to tungkol sa showbiz sa sino ba yung comedian na, anong pangalan niya? Okay, eto. Pasukin muna natin ang istorya ni, nino ba to? Sino na nga ba ito? Okay. Ibayin natin. Teka. Eto, chikahin natin anong tungkol naman kay Claudine Barreto. Alam mo itong pamilya to, napaka-intrigera talaga. Ang dami lang intriga, hindi nawawala. Eto, sinabi ni Claudine Barreto labang kay Raymar Santiago, inalis sa blog. O bakit? Inalis sa YouTube ang bahagi ng interview blog ni Claudine Barreto kung saan sinabi niyang kinuha ng kanyang estranged husband na si Raymar Santiago ng 200,000 matapos ipaalala sa kanya ng abogado na aktor ang gag order sa gitna ng nakabingbing annulment case ng mag-asawa.
nagsalita si Barreto tungkol sa di umanong pera na kailangan niyang bawiin kay Santiago nang nakapanayam ng TV host actor na si Luis Manzano na makikita sa isang vlog sa YouTube channel ni Manzano noong Enero 2. Aba, pera na ang involved. Ano ba yan? Dati kayo mag-asawa, bakit pera ang pinag-uusapan na ngayon? Alam mo yun, may pag-ibig kayo noon. Kasi kung meron mang problema sa pera, dapat hindi mo na binubunyag para sa akin po. Lalo na showbiz ka. What is money? Go on, work for it, di ba? Do good, think good and be positive. Yung pera niyan, mas malaki pa ang babalik sa'yo. Ewan natin, syempre kanya-kanyang paniniwala yan. Bilang tugon, naglabas ng payag ang kampo ni Santiago ng Biyernes, Enero 5, na nagbunyag na ang isang gag order na inilabas noong Setyembre 20, 2023 ay nagutos sa dating mag-asawa na iwasan ang pagpapahayag ng anumang anyong paggawa ng anumang mapanirang pahayag o komento. Tama, totoo yan, tama na. O sagot nga tanong na inauuko sa kabilang partido. At mula sa pagsasapubliko nito sa pamamagitan ng print, broadcast media o digital media. Ilang oras matapos isapubliko ang payag de Santiago, kapansing-pansing inedit ang interview vlog ni Manzano kay Barreto para tanggalin ang bahagi nagsalita ng address laban kay Santiago. Di na live. Anyway, maganda na rin yun. Kung halimbawa na interview mo nang hindi maganda, mas maganda siguro, payuhan mo na rin interview mo, tanggalin natin to. I don't think it's gonna be good for you. Diba? Makakasira din biro mo, pangalan ka, Miss Barreto. Dahil lang sa pera, nagre-react ka, parang not good, hindi maganda. Minsan dyan mo talaga makita ang tao pag sa pera na kung totoo o hindi. Diba? Pero wala kang pera, walang dapat pag-usapan tungkol sa pera. Alam mo yun. Pero I do think na hindi mo kailangan isipin ang pera ngayon. Kung halimbawang wala ka, someday you can have it. Basta lagi kang mabait sa kapwa mo, maging totoo ka kung anong kaya mo, yun ang ibigay mo. Kung hindi mo kaya, let them know na hindi mo kaya. It's not gonna be a problem. Ano mo, hinahanap ko kasi yung balita tungkol kay Taylor Swift na naintriga. Ito yung kanina ko pang hinahanap. Nako intriga to. Bugbog sarado ang Filipino-American comedian na si Jokoy matapos umani ng batikos mula sa mga celebrities na attend sa 2024 Golden Globe Awards. Noong linggo, January 7, kung saan nagsilbi noong host si Jokoy. Ngunit sa halip na matuwa ang audience ay nabad trip sa kanyang bonggang joke. Okay. Marami kasing hindi natuwa sa mga jokes na ibinitiwan ng komedyante, particular na sa mga kilalang celebrities na dumalo sa award night. Kabilang sa nakatikim ng nakaka-offend na joke ni Joko ay ang multi-Grammy award-winning American singer at songwriter na si Taylor Swift. At dahil nga rito nabash ng bonggang-bongga si Jokoy. Samantala, binanatan din ng netizen si Jokoy sa naging joke niya sa pelikulang Barbie. Ayan, ako, very bad. Alam mo, minsan, kasi mga stand-up comedy sila, di ba? Minsan nag-go over the belt na mga joke nila. Kaya dapat, maski stand-up comedy ka, tignan mo rin yung, isipin mo rin sasabihin mo, kung below the belt na para, sorry po my word, kabastusan na, hindi na nakakaganda para sa name value ng isang sikat na artista o kung sino mang tao. You don't need to do that. There are lots of jokes that you can do, but those things na below the belt na, I don't think it's gonna be nice. I wouldn't laugh if I'm there as well. Siguro, same thing, magagalit ako sa kanya. Mararamdaman ko na, ano ka ba, wala ka na ba ibang joke? Huwag na yan ganyan. Marami naman joke Kung talagang gusto mo talagang magandang joke na ang mga tao hindi ma-offend. Alam mo yun, yung pag-i-stand-up comedy mo, is you can do some jokes na walang masyado offend at talagang mapapatawa mo ang tao. Kaya nangyari sa multi-Grammy Award noon. Pero I do think na sa daming taong
nagalit sa kanya, meaning to say, below the belt na yung mga sinasabi niya. Okay, Mr. Joker, I think it's a good thing sa mga stand-up comedian, ano? It's so nice that you have, andiyan kayo na mapapatawan nyo kami. Alam mo yun, lalo na pag mga stressful people, napakasarap manood sa mga stand-up comedy kasi talagang tatawa ka talaga eh. But mga stand-up comedy, it's a good lesson. Pag-aralan po natin mabuti ang ating mga jokes. So for the meantime, yan po ang ating mga bali-balita sa showbiz. Chismis. Thank you po and I'll see you again for the next week sa ating showbiz. Chismis. Thank you po. Bye! Biglang namatay yung mic kung kailan nag-cue. Nakaapat na kami, ano? Apat na battery. Apat na battery. Meron naman siya. Mabait po akong alien, sorry po. Yan ang gusto turo niya, no? Oo, gusto niya yung ganyan. Okay na, pwede na magsalita, hindi na kayo pipi. Ayun daw, okay na. Hello po, nakaapat na kami na maling queuing. Pasensya na po dahil naglalaro na naman ang aming director. Anyway, andito na po tayo sa ating mga Q&A. Pasok po natin si Miss Hussein ng team Mag-usap Tayo. Dinig na? Baka daldal akong daldal, wala namang salita. Oh. Meron na raw. I believe in you. Okay. Hi, Miss Hussein. Good afternoon. Hello po. Miss Hussein? Miss Hussein? Ako? Ayun. Miss Hussein? Nawala. Hello? Nawala. Pero andito pa siya. Text mo. Ha? Meron pa naman. Hello, ma'am. Nawala. Hindi kaya ako nawala ng boses. Hello po. Ayan. Hi, ma'am. Ayan na. Hello? Ayan, sige. Yes po, ma'am. Miss Hussein, yes. Anong unang katanungan natin? Nawawala. Miss Hussein, ito. Yan. Hello? Hi, Miss Hussein. Napuputol-putol. Ayan, okay na? Yan, salita ka. Ayan, hello. Hi, Miss Hussein. Ay, hello po. Good afternoon po, Miss Vicky. At sa lahat ng ating mga followers, subscribers, magandang tanghali po. Yes. Thank you. Magandang tanghali rin sa Miss Hussein. Okay, hindi ko nahabaan ang ating chika for today. Saka na lang kita ichichika ng matagal. Okay, anong unang question natin? Yes po, ito po ang ating unang katanungan. Ma'am, may tanong po ako at sana matulungan niyo po kami. Posible po bang pumunta dito sa Japan para lang magpakasal? Pareho pong Pilipino po. Ang visa po nila is 14 days lang po. Kasama po ang family nila. Pwede po ba yun? Meron na rin po kaming, meron po kaming nakausap na isang city hall. Maski tourist po, pwede po palang magpakasal dito. Maski pareho kayong tourist, pwede magpakasal. Basta dala nyo po yung mga singleness nyo, mga documents na kakailanganin nila. At parang humingi pa rin po ata sila ng embassy na LCCM. Yun po. Yun ang kailangan po. Meron naman pong City Hall na hindi humingi. Kasi po dito sa Japan, ang rules po ng City Hall, aminin ko na hindi pare-pareho. Kaya pwede naman po sigurong pagpunta nyo rito, basta dala nyo yung birth certificate,
yung singleness nyo, ipapatranslate nyo po sa Nihongo, yun po, pwede nyo po dalhin mismo sa sitio at magpakasal kayo doon. And syempre, pag tinanggap po nila yun, may ibibigay sila sa inyong papel na inapprove nila ang kasal nyo rito. Yeah, pwede sila mag-try, pero hindi ako taga City Hall para magsabing yes. Kasi depende po yan sa City Hall depende talaga. Yun ang aking masasabi. Yes, Mrs. Same, pangalawa nating question. Yes po, para sa ating ikalawang katanungan. Ma'am, mayroon pong Kaisha ang friend namin sa Japan. Gusto niya malaman kung may paraan bang magamit yung Kaisha niya para makakuha ng staff galing Pinas. Narinig ko po kasi minsan sa inyo na pwedeng magawa ng paraan. Mag-invite ng empleyado na galing sa Pilipinas. Yes. Pwede po yun. Yun po yung tinatawag na parang training visa. Kumbaga sa meron kang kumpanya sa Pilipinas, may kumpanya ka sa Pilipinas, same thing ng business mo rin sa Japan. Halimbawa, ang business mo is yung tungkol sa mga parts ng mga cars. And then sa Japan, ganun din, same company rin. Meron ka both side. Yung mga staff mo na nasa Pilipinas na tumagal na ng mga tax-paying na, yun po pwede nyo maimbita. Yun po ang pagkakaalam ko. Another thing na pwede nyo po isa pang gawin para makakuha kayo is working visa. Working visa meaning to say, kung ang company nyo under na mga internet service o mga web design or anything, kukuha po kayo ng tao sa Pilipinas na halimbawa web designer na graduate, yun po ang tinatawag na working visa na pwedeng i-apply. Yan po ang mga And then another thing, para makuha nyo po, meron pong mga agent sa Pilipinas, mga manpower agency na pwede nyo tanungin na ang gusto nyong ipasok sa kumpanya nyo is yung, halimbawa, yung kakilala mo o yung kapatid mo, tanungin nyo po ang mga proseso. Papasok po dito na SSW or either training visa, but I'm not sure about training visa kasi po ang training visa, alam ko, mawawala na yan, magfe-fade na. Kaya pwede po kayo unang-una magtanong po kayo sa OFW, sa POEA sa Pilipinas. Tanong nyo po ang proseso. Kasi meron po sila niyan, may system po yan. And yung pong sinabi ko, kung meron kayong parehong kumpanya nasa Pilipinas, yung mga staff nyo gusto nyo padala dito for training, yung po pwede yun. Another thing, kung halimbawa, ang kukunin nyo pong tao for working visa para direct hiring, pwede rin po yun. Pero remember, lagi po kayong dadaan sa Philippine Embassy, sa Labor Office, pag mag-a-apply po kayo ng mga workers galing sa Pilipinas. Dahil pag di nyo po ginawa yun, yung mga workers nyo, hindi pwedeng makauwi ng Pilipinas kung wala silang mga ID ng OFW or POA sa labor dito sa Japan, sa Philippine Embassy ng Tokyo. Yun po ang aming masasabi. Pwede rin po ata ng ibang embahada, I mean to say consulate, mga ganon. Yun po ang aming masasabi, ma'am. Yes, Mrs. Seng, anong pangatlo natin? Yes po. Ma'am, permanent visa po ako. Divorce na po ako sa dati kong Haponesa na asawa. May posible po kayang makapagpakasal ulit ako dito sa Japan ng Pilipina kasi hindi ko pa rin po nalalakad yung report of foreign divorce ko. Oh, yes. Yes. Kung kasal ka sa foreigner, sa Japanese, mga city hall, usually ngayon ilang percent na mga city hall na pumapayag na magpakasal, maski wala pang foreign divorce. Pwede po. Mag-PM lang po kayo sa amin kung paano namin kayo ma-assist, kung paano dapat yung gawin. Marami na pong na-approve. Yun nga lang po ang mangyayari. Lalaki naman siya, no? Hindi niya naman gamit yung pangalan ng Haponesa. So, no worries about it. Yun nga lang po, sa Pilipinas, hindi kayo kasal. Pero sa rules ng Japan, dito, kasal kayo. Pwede po, ano nyo lang po yan sa City Hall. And kung kailangan nyo po ng assistant, pwede po kami mag-assist sa inyo. Mag-PM lang po kayo sa amin. Yes, marami na rin pong na-approve ng ganyan. Although hindi po kami taga City Hall, ano? Okay, yes, Mrs. Seng, pang-apat natin. Yes po. Ito po. Inquire po ako regarding po sa visa ng eligibility. Yes. May ako, 26 years old, Japanese citizens, working and paying taxes po sa Japan. Ang tanong ko po, pwede po kaya ako maka-apply ng long-term visa dito para makapag-work ako? Sa ngayon po, meron akong multiple entries. Oh, ang anak niya nagtatrabaho dito, Japanese passport. Yes po.
Kung ang anak mo, kung anak niyo po ma'am is nasa hustong edad na, maski nagbabayad po yan ng tax, wala pa po sila ritong kapares ng yung pag ang anak nandito, yung nanay pwede like in America, hindi pa po na-apply yung ganong klase ng system ng visa. Pwede lang po talaga kapares ng visa ang meron kayo na multiple. Yun po ang pagkakaalam namin. Ang pwede lang po talagang i-apply para makasama ang magulang is yung underage. Pero since nagtatrabaho na ang anak nyo, nasa hustong edad na, I doubt, hindi po ako sigurado. Although, pwede naman po kayo magtanong sa immigration about it. Di ba? Not unless siguro special problem na yung anak nyo, yung Japanese is may sakit or whatever, baka po may mga bisang klase na gano'n na pwede kayo magstay for good dito. I'm not very sure about it. Kaya wala po akong alam tungkol dyan. Ang pagkakaalam ko po, it's gonna be very big different from America when pag nandun yung mga anak, pwedeng kunin yung mga parents. In here, it's different. Hindi pa po namin alam kung meron na talagang ganyan. Pero ang alam ko po sa percentage, 95% wala po. I'm not about to tell you kung meron man sa 5%. Pinakamaganda po, punta kayo sa immigration, itanong nyo po. Yung po aming masasabi. Yes, Mrs. Sain, pang-5. Yes po. Magpapasa po ba ako ng requirements sa immigration dito sa Japan? Kailangan po bang nakatranslate katulad ng birth certificate at iba pang papers na manggagaling sa Pinas? Ini-invite ko po kasi sana ng tourist ang anak ko. Then, baala ko po, i-change status siya pagkadating po niya sa Japan. Okay. Ang gusto niya, ma-eligibility yung bata? Yes po. Okay. Bago na yung... Ilang taon na kaya yung bata? No, hindi yan sinabi. Ako nabanggit, ma'am. Okay, ma'am. Pag in-apply po ng eligibility ang ating mga anak na nasa Pilipinas, dapat po underage yan. Hindi po pwede yung mga edad na pataas ng 20. No, pagtaas ng 20. And another thing, tungkol sa documents po, so far so good, ang mga birth certificates sa Shinagawa Immigration po, hindi naman kailangan i-translate na like before. Pero minsan, sabi nga nila, mas maganda ng translated yan kasi kung hindi translated yan, may dadaanan pa yan talagang marunong magbasa ng English. Syempre, mga Japanese sa loob ng immigration, hindi naman lahat maiintindihan lahat yan. Meron naman talaga doon na talagang for English version na magbabasa. Kaya if I were you, mas maganda na i-translate nyo. Although ina-accept naman po nila, maski hindi na-translate. Ang alam ko po sa Shinagawa I'm not very sure for other immigration na lugar kung nag-accept ng English. Yung pong aming alam. And another thing, meron din naman pong case na gano'n, pupunta ritong tourist and then after a while sa kanila i-change status. Yun po, pwede naman po sigurong i-try yun. Wala namang masama. Yes, Ms. Susenya, na ang ating mga question. Meron po tayong isa pang, katanungan. Okay, yes. Po ito. Yes po. Ma'am, gusto ko pong malaman. Hindi po kasi ako magaling mag-Nihongo. At hindi ko rin po alam ang ibang mga ways dito sa Japan. Po, yung asawa ko pong hapon, magbebenta ng isa sa property po namin. Paano ko po malalaman kung talagang ibinenta na niya o patitirahin lang yung kabit niya? Okay. Ganito po yan. Para malaman nyo kung binenta yan, pwede po kayong kumuha ng Tokibotohong. Tokibotohong po, dun malalaman kung sino na may-ari nung lote. Kung alam nyo po yung address at may luma kayong Tokibotohong, alam ko po yun, Tokibotohong, yun Kung di ako nagkakamali, pasensya na po kung mali ako. Tokibotohong, pupunta po kayo niyan sa Home Kyoku, nakakakuha po ng mga kopyang yan. Dito po sa amin kasi gano'n yung mga, halimbawa yung mga house and lot, pwede po kayo makakopya ng pwede niyo po itanong sa City Hall kung saan sectors diyan sa lugar niyo para malaman niyo po talaga kung talagang naibenta na ng asawa niyo dahil makikita na kung iba na ang may pangalan. Pero bakit naman niya I mean to say bakit niya naman kaya patitirahin well, of course that's too private naman po, pasensya na kayo. Yung po, kumuha po kayo ng Tokibotohong kung alam niyo po, kung meron kayong luma. Kung meron kayong lumang mga documents, pwede po yun. Para malaman niyo po kung talagang binenta ng asawa niyo yung bahay niyo. Okay, Ms. Susenya, baka ating mga question?
Yes po, yan po ang ating mga katanungan, Miss Vicky, sa araw na ito. Okay, merong humingi sa atin ng tulong at merong magpapadala daw sa atin ng pera. Okay, ma'am. Pasensya na po kayo. Sabi niya nga, may sakit yung ate niya, no? Pasensya na po. The only thing we can help you is prayer po. So far, when it comes to financial, hindi po kami makakatulong. I'll be honest with you. The only thing we can help you is prayer po. Wala nang iba, pasensya na po. And another person na nag-text po, I don't know kung na-read mo sa PM natin, merong isang followers na gusto niya magpadala ng pera sa atin. Sabi ko, bakit niya kailangan magpadala ng pera? Sir, ma'am, hindi po kami tumatanggap ng anything in cash at yung account kukunin, magpapadala, hindi po sa amin. Nagpapasalamat po kami kung tulong man po ang ibibigay nyo, pero hindi po kami tumatanggap ng cash nang wala kaming binigay na serbisyo. Pasensya na. Honto, arigato po sa inyong concern. Pasensya na po. Okay, doon saan naman humingi ng tulong sa atin na may sakit ang kanyang kapatid, ang masasabi ko po, ang mai-share po naming tulong sa inyo is prayer. Pasensya na po. Okay, Ms. Hussein, maraming salamat. At yung mga kababayan natin na namatayan ng asawa at nasa Pilipinas, hindi alam ang gagawin sa Japan, andito lang po kami sa FB page Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. Kung kailangan nyo online interpreter, andito lang po, get an appointment with the team po para sumagot po kami sa telepono. Maraming salamat po, Ms. Hussein, and have a nice day. Although it's evening, dahil recorded, nagte-taping tayo. Maraming salamat. Yes. Okay, Ms. Hussein. Yes, madam. Thank you. Allah, madam daw. Okay, ito na po ang ating quotes of the day. Hala, ayoko ng madam, madaming problema yan. Okay. Oo, ayoko na ng madam. Kasi nabasa ko sa isang post, ayaw niya magpatawag ng madam kasi pag sinabing madam, madaming problema, madaming utang, madaming iniisip. Kaya ayoko na ng madam. Okay, maraming salamat. Honton, arigato gozaimasu. Itsumo arigato. Okay, mga kababayan ko, followers, andito na po ang ating quotes of the day. Hindi tayo bumabata, kaya always be nice person and always be happy. Tandaan po natin, wala sa mundo ang bumabata, tumatanda, karamihan po. Kaya hanggat bata tayo, pagandahin natin ang buhay natin sa maayos at malinis na paraan. Dahil someday makikita mo rin may wrinkles ka. Kung nga yung sinasabi nilang Miss Universe, kaganda-ganda, ka-sexy-sexy. Hintayin mo pag nagsisenta, sa tingin mo andun pa rin yung katawan niyang diretso ang balat? Hindi. Kaya po, be nice, be good, and always remember, kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Dahil ang karma nandyan lang po. Maraming salamat po. At syempre, magpapasalamat tayo sa team Mag-usap Tayo, sa mga followers, sa mga nag-a-avail ng ating mga serbisyo. Honton, arigato gozaimasu. Dahil kung wala po kayo, wala po ang aming, syempre, ang team Mag-usap Tayo at aming Netflix. Andito po ang aming Netflix. Wala po akong osusumi for today. For the meantime, ito po ang osusumi ko, ang aming Netflix na nilakyan na po namin ang bawang. Kaya po sabi ko nga, kung halimbawa order po kay this time ng mga bagong gawa po namin, ang Netflix po namin ay medyo malalaki ang bawang po ngayon. Kaya ang mga bata, huwag niyo masyadong pakain ng bawang dahil medyo maanghang, pinalaki. Yun nga lang po ang difference yung nagsangag ako. Pag malalaki ang bawang, medyo maanghang siya, hindi ka paris ng pino. So, wag muna pong pakain sa mga bata dahil baka maanghang. Ito ba ang aming Netflix? So, negashimasu po. And for everyone, honton arigatou gozaimasu. At syempre, for my last word, may we all live with love, peace, and harmony. Arigatou gozaimasu. Thank you po. Bye! Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo, mag-usap tayo.